Maligayang pagdating muli sa Kasaysayan Vibe ang iyong pangunahing sanggunian para sa malalalim na pagsusuri ng kasaysayang militar at geopolitika. Kung susuriin natin ang masalimuot na kasaysayan ng Silangang Asya noong unang bahagi ng ika-20 siglo, makikita natin ang isang nakakabighaning kabalintunaan na patuloy na nag-aanyaya ng masusing pag-aaral at mahabang debate. Sa isang banda, naroon ang Tsina, isang higanting bansa na may napakalaking populasyon at malawak na lupain, ngunit unti-unting pinupunit ng mga walang katapusang digmaang sibil at matinding panggigipit ng mga dayuhang kapangyarihan mula sa kanluran. Sa kabilang banda, naroon ang bansang Hapon, isang mas maliit na kapuluan na dumaan sa isang mabilis, sistematiko at matagumpay na modernisasyon. At ngayon ay handa nang palawakin ang imperial na teritoryo nito gamit ang makabagong lakas militar. Mula sa kritikal na sangandang ito, ang kasaysayan ay lumiko patungo sa isang landas na puno ng karahasan. Ngunit ang tanong, paano kung ang kasaysayan ay tumahak sa ibang direksyon? Upang lubos na maunawaan ang bigat ng katanungang ito, kailangan nating balikan ang mga pangunahing motibasyon ng imperyo ng Hapon. Bago pa man sumiklab ang malawakang digmaan na yumanig sa buong mundo, ang ambisyon ng Hapon na sakupin at kontrolin ang China ay matagal nang nakatanim sa kanilang pambansang estratehiya. Ang pamamaraang ginamit ng Tokyo ay hindi nagsimula sa isang malaking atake o isang buong sukat na pananakop. Sa halip, ito ay isang maingat at kalkuladong proseso ng unti-unting pag-ubos sa soberanya ng Tsina. Ginamit nila ang taktika ng paghiwa-hiwa sa teritoryo ng kaaway na tila isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa isang malaking prutas. Ang estratehiyang ito ay nagbigay daan sa Hapon na palawakin ang kanilang impluwensya nang hindi agad pinupukaw ang buong galit ng komunidad ng mga bansa. Ang pamamaraan ito ng pagkamkam ng teritoryo ay isang klasikong halimbawa ng pananakop sa pamamagitan ng asimilasyon at panggigipit militar na unti-unting nagpapahina sa kakayahan ng kalaban na lumaban. Ang prosesong ito ay malinaw na nakita sa mga unang serye ng mga insidente sa hilagang bahagi ng bansa. Nagsimula ito sa insidente sa Mukden kung saan gumawa ng isang pekeng pag-atake ang Hapon upang bigyang katwiran ang kanilang mabilis na pananakop sa buong rehiyon ng Manchuria. Kasunod nito ang mga maliliit ngunit madugong sagupaan sa lungsod ng Shanghai at ang patuloy na pagpapalawak ng kontrol sa hilagang Tsina. Ang pinakatampok sa estratehiyang ito ay ang pagtatayo ng mga papet na gobyerno tulad ng Manchukuo na nagsilbing instrumento ng Hapon upang kontrolin ang yaman ng rehiyon ng hindi direktang pinamamahalaan nito. Ang mga kaganapang ito ay hindi maituturing na isang formal na digmaan sa tradisyonal na kahulugan nito. Sa halip, ito ay isang halimbawa ng low-intensity warfare o mababang antas ng digmaan na sadyang pinahaba upang unti-unting sirain ang moral at pampulitikang pagkakaisa ng kalaban. Sa bawat hakbang, ang soberanya ng Tsina ay pinupunit at binabawasan, ngunit ang isang napakalaking katanungan na bumabagabag sa mga historiador ng militar ay ito. Bakit hindi nagpakita ng malakas at agarang pagtutol ang Tsina mula pa sa simula? Bakit pinayagan ng isang bansang may milyon-milyong mamamayan na angkinin ang kanilang mga teritoryo nang walang malawakang paglaban? Ang kasagutan sa palaisipang ito ay hindi matatagpuan sa lakas ng mga sandatang Hapones, kundi sa malalim na panloob na krisis ng mismong Tsina. Sa panahong iyon, ang Tsina ay hindi isang nagkakaisa at buong nasyon. Ito ay isang basag-basag na espasyong politikal, isang bansa na pinaghihiwa-hiwalay ng iba't ibang paksyon at ideolohiya. Mayroong Kuomintang o Nationalist Party, ang lumalakas na puwersa ng mga komunista at ang napakaraming malalakas na warlord sa iba't ibang probinsya na naghahari na parang mga maliliit na hari. Bawat isa sa mga paksong ito ay may kani-kanyang sariling interes, sariling hukbo at sariling pinaglilingkuran na ginagawang imposible ang isang nagkakaisang pambansang depensa. Sa gitna ng magulong kalagayang ito, ang pamunuan ng Kuomintang sa pangunguna ng kanilang leader na si Generalissimo Chiang Kai-shek ay napilitang gumawa ng isang napakahirap na desisyon. Pinili niya ang isang estratehiya na maaaring tawaging pagkaantala sa kasaysayan o pagbili ng oras. Ang kanyang pangunahing pilosopiya ay nakasentro sa ideya na kailangan munang linisin ang loob ng bansa bago labanan ang panlabas na banta. Ibig sabihin, ang pagpaparaya sa mga nais ng Hapon ay isang taktikal na hakbang upang magkaroon ng sapat na panahon ng kanyang gobyerno na puksain ang mga komunista at pag-isahin ang buong Tsina sa ilalim ng isang bandila. Naniniwala si Chiang na ang pakikipagdigma sa isang modernong imperyo habang may digmaang sibil ay siguradong magreresulta sa pagbagsak ng bansa.
Kaya naman ang pag-atras at pag-iwas sa direktang komprontasyon ay naging opisyal na patakaran kahit pa nangangahulugan ito ng pagpaparaya sa pagkawala ng mga mahahalagang teritoryo sa Hilaga. Ang desisyong ito ni Chiang Kai-shek ay isang matinding sugal at isang hakbang na puno ng praktikalidad. Kung susuriin natin ang balanse ng kapangyarihang militar ng panahong iyon, malinaw na lamang ang Hapon. Ang imperyo ng Hapon ay nagmamay-ari ng isang labis na modernong hukbong katihan, isang hukbong dagat na kabilang sa mga pinakamalakas sa buong mundo, at isang industrial na ekonomiya na kayang suportahan ang matagalang digmaan. Sa kabilang banda, ang militar ng China ay binubuo ng mga pira-pirasong hukbo na may iba't ibang antas ng pagsasanay, luma ang mga kagamitan at walang maayos na sistema ng lohistika. Ang direktang pagharap sa makinaryang pandigma ng Hapon ay halos katumbas ng pagpapakamatay ng buong nasyon. Ngunit ang estratehiya ng pagpaparaya ay may napakabigat na kapalit. Sa bawat pag-atras ng hukbong Tsino, nawawalan sila ng mga estratehikong rehiyon, likas na yaman at higit sa lahat, ang tiwala at suporta ng mismong mga mamayang Tsino na unti-unting nawawalan ng pag-asa. Ang ganitong modelo ng patuloy na pag-atras at pagpaparaya ay nagpatuloy sa loob ng ilang taon hanggang sa maganap ang isang hindi inaasahang pangyayari na bumago sa ihip ng hangin ang tanyag na insidente sa Xi'an noong taong 1936. Sa isang dramatikong kaganapan, si Chiang Kai-shek ay kinidnap at ikinulong ng mismong mga general ng kanyang sariling hukbo, partikular na ang mga puwersang nagmula sa Manchuria na nais ng lumaban upang mabawi ang kanilang mga lupain. Ang layunin ng pag-aalsang ito ay hindi upang patayin si Chiang, kundi upang puwersahin siyang baguhin ang kanyang pambansang estratehiya. Sa ilalim ng banta sa kanyang buhay, napilitan siyang sumang-ayon na pansamantalang itigil ang digmaang sibil laban sa mga komunista at sa halip ay bumuo ng isang nagkakaisang prente upang harapin ang banta ng mga Hapones. Ito ay isang pambihirang sandali sa kasaysayan kung saan ang takbo ng mga pangyayari ay biglang iniliko ng isang marahas ngunit kinakailangang interbensyon mula sa loob. Ngunit dito tayo papasok sa sentro ng ating pagsusuri sa alternatibong kasaysayan. Subukan nating isipin at pag-aralan paano kung ang insidente sa Xi'an ay nagkaroon ng ganap na magkaibang katapusan. Paano kung sa kasagsagan ng tensyon, si Chiang Kai-shek ay aksidenteng napatay ng kanyang mga bumihag? O paano kung nanindigan siya sa kanyang paniniwala at mas piniling mamatay kaysa makipag-alyansa sa mga komunista na kanyang itinuturing na pangunahing kaaway ng Estado? Kung nangyari ang alinman sa mga senaryong ito, ang buong estruktura ng kapangyarihan sa China ay babagsak sa isang napakalalim na krisis, walang maitatatag na nagkakaisang prente. Ang digmaang sibil ay lalo pang titindi habang ang iba't ibang paksyon ay nag-aagawan sa pwestong naiwan ni Chiang. Sa ganitong sitwasyon, ang pagtutol laban sa imperyo ng Hapon ay mawawalan ng isang sentralisadong pamumuno na magbubukas ng pinto para sa isang mas madilim na kabanata ng pagpaparaya at pagkakawatak-watak ng nasyon. Sa pagkawalang ito ng pangunahing liderato, isang panibagong personalidad ang tiyak na aakyat sa rurok ng kapangyarihan sa loob ng Kuomintang si Wang Jingwei. Si Wang ay isa sa mga pinakakilalang opisyal ng partido at isang matagal ng karibal ni Chiang sa politika. Ngunit hindi tulad ni Chiang na naniniwala sa pagbili ng oras para sa huling paglaban, si Wang Jingwei ay mayroong napakadilim at pesimistikong pananaw patungkol sa kakayahan ng China na manalo sa isang digmaan. Para sa kanya, ang pakikipaglaban sa Hapon ay isang walang saysay na pag-aaksaya ng buhay at mapanirang desisyon na tuluyang wawasak sa bansa. Naniniwala siyang ang tanging paraan upang mapanatiling buo ang China bilang isang estado ay ang makipagtulungan sa mga Hapones. Sa kanyang paningin, ang pakikipag-alyansa sa kalaban ay hindi isang gawa ng pagtataksil sa bayan, kundi isang masakit ngunit kinakailangang pragmatikong hakbang upang masiguro ang pangmatagalang kaligtasan ng lahing Tsino sa gitna ng imperialismo. Kung si Wang Jingwei ang magiging sentro ng kapangyarihan sa isang Tsina na patuloy na pinupunit ng mga panloob na alitan, ang buong direksyon ng kasaysayan ay malaking magbabago. Ang opisyal na patakaran ng Estado ay lilipat mula sa huling paglaban patungo sa tahasang kompromiso at pakikipagtulungan. Ang gobyerno sa ilalim ni Wang ay malamang na maghahanap ng mga formal na kasunduan upang pumasok sa mga alyansang anti-komunista kasama ang Imperyo ng Hapon at ang Nazi Germany. Ang layunin ng estratehiyang ito ay pagpalit ang soberanya ng bansa kapalit ng suportang pang-industriya, teknikal at pampolitika upang manatili sa kapangyarihan. Sa senaryong ito, tatanggapin ng Tsina ang papel bilang isang nakababatang kasosyo sa ilalim ng tinatawag na Greater East Asia Co-Prosperity Sphere.
Maiwasan nila ang malawakang pagkawasak ng kanilang mga lungsod na nakita natin sa totoong kasaysayan, ngunit ang kapalit nito ay ang tuluyang pagbebenta ng kaluluwa at kalayaan ng bansa sa dayuhang mananakop. Ang halaga ng kompromisong ito ay magiging lubhang napakabigat para sa bansa. Unang-una, tuluyan nang mawawala ang kalayaan ng China sa pagpapatakbo ng kanilang sariling patakarang panlabas. Ang lahat ng desisyon sa diplomasya ay kailangang dumaan at aprobahan ng Tokyo. Pangalawa, lalo pang hihigpit ang kontrol ng militar at ekonomiya ng Hapon sa mga pangunahing industriya at daungan ng China. Subalit ang pinakamalaking trahedya sa senaryong ito ay ang tuluyang pagkawala ng pagkakataon na makabuo ng isang nagkakaisang prente. Dahil ang sentral na pamahalaan ay nakikipagtulungan sa mga mananakop, ang mga regional na warlord at ang mga paksyong makabayan ay titiwalag. Ang bansa ay hindi babagsak ng agaran at buo, ngunit ito ay lulubog sa isang napakalalim at walang katapusang kumunoy ng paghina. Ang mga probinsya ay magdedeklara ng pagsasarili at ang pagiging lehitimo ng gobyerno sa mata ng ordinaryong mamamayan ay tuluyang masisira na magreresulta sa patuloy na armadong pag-aalsa. Habang ang gobyerno ni Wang Jingwei ay nakikipagkasundo sa Hapon, ang digmaang sibil sa pagitan ng natitirang mga paksyon ay lalo pang lalala. Ang katapatan ng mga general at lokal na warlord sa mga probinsya ay magiging marupok na magdudulot ng patuloy na pagbabago ng mga alyansa at walang katapusang labanan sa mga lokal na antas. Sa ganitong sitwasyon ng kaguluhan, ang mga malalakas na bansa sa labas ay tiyak na makikialam upang protektahan ang kanilang mga interes. Ang Unyong Sobyet sa ilalim ni Joseph Stalin ay magiging labis na maingat at nababahala sa pag-usbong ng isang alyansang Hapon-China sa kanilang katimugang hangganan. Upang magtayo ng pananggalang, ang mga Sobyet ay magpapadala ng malaking suporta sa mga komunistang Tsino na umatras sa mga bulubundukin gayon din sa mga warlord sa rehiyon ng Xinjiang at Mongolia. Ang China sa puntong ito ay magiging isang higanteng entablado para sa mga proxy war o digmaan sa pamamagitan ng mga kinatawan ng malalaking imperyo. Habang ang silangang Asya ay nalulugmok sa ganitong uri ng komplikadong digmaang sibil at pampulitikang pagkakawatak-watak, sa kabilang bahagi naman ng mundo, ang kontinente ng Europa ay nahuhulog na rin sa bangin ng malawakang digmaan. Ang mabilis na pag-usbong at pananalakay ng Nazi Germany ay nagbunsod ng mabilis na pagbagsak ng Pransya at kalaunan ay ang kanilang malawakang pagsalakay sa Unyong Sobyet sa pamamagitan ng Operation Barbarossa. Sa totoong kasaysayan, ang Hapon ay nahihirapan ng tustusan ang kanilang digmaan sa Tsina habang nagaganap ito sa Europa. Ngunit ang napakagandang punto na dapat pag-isipan ay ito. Kung sakaling hindi naipit at naputikan ang lakas militar ng imperyo ng Hapon sa isang malawakan at nakakapagod na digmaan sa loob ng kalupaan ng Tsina dahil sa patuloy na pagpaparaya ni Wang Jingwei, sila ay magkakaroon ng napakaraming alternatibong pagpipilian sa kanilang estratehiya at mga susunod na hakbang. Ang isang napakalaking posibilidad na magaganap ay hindi nakakailanganin ng Hapon na palawakin ang kanilang pananakop patungo sa Timog Silangang Asya. Ang pangunahing dahilan kung bakit nila sinakop ang French Indochina sa ating totoong kasaysayan ay upang putulin ang linya ng supply na tumutulong sa mga puwersa ni Chiang Kai-shek. Kung walang malaking digmaan sa Tsina, walang pangangailangan para sa operasyong ito. At dahil hindi sila atake sa Indochina, hindi nila pupukawin ang matinding galit ng Estados Unidos. Ito ay isang napakahalagang punto dahil ang pagsakop sa Indochina ang nagtulak sa Amerika na magpataw ng isang nakapipinsalang oil embargo o pagtigil sa pagbebenta ng langis sa Hapon. Dapat nating tandaan na halos 70% ng langis na ginagamit ng makinaryang pandigma at industriya ng Hapon ay nagmumula sa Amerika. Kung walang banta sa kanilang supply ng langis at likas na yaman, ang Hapon ay may kakayahang iwasan ang isang direktang pakikipagsagupaan sa mga kapangyarihang kanluranin. Sa madaling salita, ang patuloy na pagpaparaya ng China ay magsisilbing isang tagasalba sa ekonomiya at militar ng Hapon. Dahil hindi nauubos ang kanilang mga sundalo at kagamitan sa mga kabundukan at lungsod ng China, ang Imperial Japanese Army ay mananatiling buo, malakas at handa para sa iba pang mga ambisyon. Ang kawalan ng oil embargo mula sa Estados Unidos ay nangangahulugan din na ang orasan na nagtulak sa Hapon patungo sa desperadong pag-atake sa Pearl Harbor ay titigil sa pag-ikot ang buong teorya ng Nanshinron o ang doktrina ng pagpapalawak sa Timog na naglalayong sakupin ang mga kolonya ng Britanya, Olanda at Amerika sa Pasipiko upang makakuha ng langis at goma ay maaring isang tabi o tuluyang kalimutan ng mga pinuno sa Tokyo.
Ito ay isang pagbabago sa heopolitika na ganap na mag-aalis sa digmaan sa Pasipiko mula sa timeline ng ikalawang digmaang pandaigdig o hindi bababasa, malaki ang magiging pagkaantala nito. Kung hindi sila pupunta sa timog, merong isang mas mapangahas at mas agresibong posibilidad na nakalatag sa hapag ng mga estratehista ng Hapon ang pagbaling ng kanilang buong puwersa patungo sa Hilaga upang direktang salakayin ang Unyong Sobyet. Ang planong ito, na kilala bilang Hokushinron o ang doktrina ng pagpapalawak sa Hilaga, ay matagal nang sinusuportahan ng mga radikal na general ng Imperial Japanese Army. Sa totoong kasaysayan ng dalawang bansang ito ay nagkaroon na ng mga madudugong sagupaan sa mga hangganan tulad ng labanan sa Khalkhin Gol. Ngunit ang mga insidenteng ito ay hindi lumaki upang maging isang buong sukat na digmaan dahil ang Hapon ay abala sa Tsina. Ngunit sa ating alternatibong senaryo kung saan ang kalupaan ng Tsina ay tahimik at nasa ilalim ng kanilang kontrol, ang Hapon ay malayang magagamit ang kanilang pinakamagagaling na dibisyon mula sa Manchuria upang tumawid sa mga hangganan ng Siberia at atakehin ang mga puwersang Sobyet. Kung magaganap ang malawakang pagsalakay na ito, ang buong mundo ay makakasaksi sa isang tunay at nakakikilabot na dalawang prenteng digmaan laban sa Unyong Sobyet. Habang ang mga puwersa ng Nazi Germany sa ilalim ni Adolf Hitler ay walang awang umaatake mula sa kanluran at nagwawasak sa mga lungsod ng Europa, ang Imperial Japanese Army naman ay sabay na sasalakay mula sa silangan, partikular sa rehiyon ng Siberia at sa estratehikong daungan ng Vladivostok. Ang koordinasyong ito ng Axis powers ay maglalagay sa Red Army ni Stalin sa isang napakadelikado at halos imposibleng sitwasyon. Kailangan nilang hatiin ang kanilang mga puwersa, supply at atensyon sa pagitan ng dalawang malalawak na kontinente. Ang mga reserbang hukbo ng Sobyet na nagmula sa Siberia na sa totoong kasaysayan ay nagligtas sa lungsod ng Moscow mula sa pagbagsak noong taglamig ng 1941 ay hindi makakapunta sa kanluran dahil kailangan nilang depensahan ang kanilang sariling lupain laban sa mga Hapones. Ngunit kahit sa ganitong perpektong senaryo para sa Axis, ang pagkamit ng tagumpay ay hindi magiging madali para sa bansang Hapon. Ang pagsalakay sa Siberia ay nangangahulugan ng pagharap sa isang bangungot na panglohistika na higit pa sa anumang naranasan nila. Ang napakalawak na distansya ng kalupaan, ang kawalan ng mga maayos na kalsada at riles, at higit sa lahat, ang napakalamig at nakamamatay na taglamig ng Siberia ay magpapabagal sa anumang pag-usad ng kanilang mga tropa. Bukod dito, ang mga puwersang Sobyet sa silangan ay armado ng mga mabibigat na tangke at may karanasan sa pakikidigma sa malamig na klima. Ang hukbong katihan ng Hapon na mas nakapokus sa mga taktika ng impanterya at walang sapat na mga modernong tangke ay mahihirap pang tapatan ng mekanisadong unit ng Red Army sa bukas na kapatagan. Maaaring makamit ng Hapon ang ilang mabilis na panalo sa mga unang yugto ng digmaan sa pagkuha ng mga teritoryo sa hangganan, ngunit napakahirap itong gawing isang pangmatagalang estratehikong bentahe. Habang nagaganap ang labanang ito sa kontinente ng Asya, ano naman ang magiging papel ng Estados Unidos? Kahit na hindi sila direktang nakaladkad sa digmaan dahil walang nangyaring pataksil na pag-atake sa Pearl Harbor, ang Amerika ay hindi mananatiling ganap na bulag at bingi sa mga nangyayari sa mundo. Unti-unti ang opinyon ng publiko sa Amerika ay magbabago habang nakikita nila ang pananakop ng mga diktador sa buong mundo. Ang administrasyon ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ay magpapatuloy sa pagbibigay ng suportang material sa Britanya at marahil ay maging sa Unyong Sobyet sa pamamagitan ng programang Lend-Lease. Ang mga insidente sa karagatan tulad ng pag-atake ng mga German U-boats sa mga barko ng Amerika tulad ng USS Greer sa Atlantic Ocean ay patuloy na magpapataas ng tensyon. Ipinapakita nito ng Estados Unidos ay hindi maaring manatiling nakahiwalay at walang pakialam habang ang balanse ng kapangyarihan sa buong mundo ay mabilis na nasisira. Ang pagsali ng Estados Unidos sa pandaigdigang digmaan ay maaaring dumating ng mas huli kumpara sa ating totoong kasaysayan, ngunit ito ay isang bagay na hindi talaga maiiwasan. Ang labanan sa pagitan ng mga ideolohiya ng demokrasya at pasismo ay masyadong malaki upang manatili silang neutral. Ang magiging malaking pagkakaiba ay ang focus ng kanilang militar. Kung walang digmaan sa karagatang Pasipiko laban sa Hapon, ibubuhos ng Amerika ang kanilang buong lakas, industriya at militar sa Europa upang tulungan ang Britanya at durugin ang Nazi Germany. Ang magiging direktang resulta ng lahat ng mga pagbabagong ito ay isang ikalawang digmaang pandaigdig na mas tatagal ng ilang taon, magiging mas madugo at gagamit ng mas maraming mapanirang teknolohiya. Ang Unyong Sobyet ay maaaring dumanas ng mas matinding pagkawasak.
habang ang Asya naman ay masasadlak sa isang magulo at walang katapusang anarkiya na dulot ng mga nagtutunggaliang imperyo. Ngayon, ibalik natin ang ating atensyon sa mismong bansang China sa ilalim ng senaryong ito. Dahil sa patuloy na pangingialam ng mga dayuhan at kawalan ng malakas na sentral na pamahalaan, ang China ay tuluyang magiging isang malaking larangan ng digmaan ng mga nag-uumpugang kapangyarihan. Wala nang pag-asang magkaroon ng isang nagkakaisang nasyon. Sa Hilaga at Kanluran, ang Unyong Sobyet ay magbubuhos ng sandata at pondo upang suportahan ang mga puwersang komunista na ginagawa silang isang malakas na harang laban sa pagpapalawak ng impluensya ng Hapon. Sa kabilang banda, ang Hapon at marahil sa paglipas ng panahon ay maging ang Estados Unidos ay magbibigay ng suporta sa mga paksyon ng Kuomintang o mga lokal na warlord na handang lumaban sa mga komunista. Sa ganitong sitwasyon, walang ni isang paksyon sa loob ng China ang magkakaroon ng sapat na lakas, yaman o suporta ng masa upang tuluyang talunin ang kanilang mga karibal at pag-isahin ang buong bansa. Sa halip na makita ang pagbangon ng isang nagkakaisa at malakas na bansa pagkatapos ng digmaan, ang buong mundo ay makakasaksi sa isang maagang bersyon ng Cold War, ngunit ito ay pisikal na magaganap at magpapatuloy sa loob mismo ng teritoryo ng China. Ang bansa ay mahati sa mga impluensyang zona, isang bahagi ay kontrolado ng mga Sobyet na komunista, isa ay nasa ilalim ng mga papet na gobyerno ng Hapon, at marahil ay may mga rehiyon na sinusuportahan ng kanluran. Daan-daang milyong mga inosenteng Sino ang maiipit at magdurusa sa gitna ng paglalabanan ng mga malalaking bloking ito ng kapangyarihan. Ang sitwasyon ay maihaling tulad sa kung ano ang nangyari sa Hilaga at Timog Korea o sa Vietnam, ngunit sa isang napakalaki at mas malawak na sukat ng kontinente. Ang pagunlad ng ekonomiya at lipunan ng China ay maaantala ng maraming dekada dahil sa patuloy na tensyon at kawalan ng kapayapaan. Ang mga pangmatagalang epekto ng alternatibong kasaysayang ito ay higit na mas malawak at mas malalim kaysa sa pagbabago lamang ng mga pambansang hangganan. Pag-usapan natin ang magiging kapalaran ng mismong bansang Hapon. Dahil hindi sila dumanas ng kumpleto at ganap na pagkatalo sa kamay ng Estados Unidos, walang mga atomic bomb na ibinagsak sa Hiroshima at Nagasaki, walang malawakang pagbomba sa mga lungsod, at walang puwersang militar ng Amerika na sumakop at namuno sa kanilang bansa pagkatapos ng digmaan ng Hapon ay hindi kailanman dadaan sa radikal na reforma sa politika at lipunan. Ang mga reformang ito na pinilit ng mga Amerikano sa totoong kasaysayan ang mismong naging pundasyon na nagtanggal sa mga militarista sa kapangyarihan at nagbigay daan sa tinatawag na himala sa ekonomiya ng Hapon. Kung walang pagkatalo, ang Hapon ay mananatiling isang authoritarian at militaristikong estado na nakatuon sa pagpapanatili ng kanilang imperyo kaysa sa inobasyon sa teknolohiya at pandaigdigang kalakalan. Kung ang Hapon ay hindi naging isang mapayapang higante sa ekonomiya, ang buong estruktura ng pag-unlad at kalakalan sa buong rehiyon ng Silangang Asya ay magiging ganap na magkaiba. Ang pag-angat ng mga tinatawag na economic tigers ng Asya tulad ng Timog Korea, Taiwan, Hong Kong at Singapore ay nakadepende ng malaki sa pamumuhunan, teknolohiya at modelo ng pag-unlad na nagmula sa post-war Japan at sa sistemang kalakalan na pinrotektahan ng Amerika. Kung ang Asya ay patuloy na naging isang militaristikong zona ng tensyon na kontrolado ng isang imperial na Hapon o hinati ng mga proxy wars ng Sobyet at Kanluran, ang mga bansang ito ay maaaring hindi kailanman nakamit ang mabilis na industrialisasyon na kilala natin ngayon. Ang Silangang Asya sa halip na maging sentro ng teknolohiya at kalakalan ng mundo ay mananatiling isang mahirap, atrasado at mapanganib na rehiyon na puno ng mga armadong kampo. Kapag tayo ay lumingon at pinag-aralan ng kasaysayan, madalas nating isipin na ang mga kaganapang nangyari ay tila nakatakda na o hindi maiiwasan. Na ang mga malalaking digmaan at pagbagsak ng mga imperyo ay bahagi ng isang malaking plano ng panahon. Ngunit ang katotohanan na inilalantad ng ating pagsusuri ay ito. Ang kasaysayan ay isang napakarupok na kadena ng mga sangandaan. Ito ay binubuo ng libu-libong maliliit na desisyon na maaaring magbago sa isang iglap, isang pagpapasya sa isang mainit na gabi sa Xi'an, isang pagpili ng isang general na sumuko o lumaban, isang hakbang paabante o pag-atras ng isang malaking imperyo. Dahil sa takot o ambisyon, ang bawat isa sa mga ito ay may kakayahang baguhin ang buong direksyon at kapalaran ng isang siglo. Kung si Chiang Kai-shek ay hindi na-kidnap o kung si Wang Jingwei ang namuno sa Tsina, ang mundong ginagalawan natin ngayon ay magiging isang lugar na hindi natin makikilala. Ang estratehiya ng pagpaparaya o appeasement
ay madalas na hinuhusgahan ng kasaysayan bilang isang tanda ng kahinaan, karuwagan at pagkatalo. Sa kaso ng Europa, ang pagpaparaya kay Adolf Hitler sa Munich ay nauwi sa malawakang sakuna. Ngunit sa konteksto ng China noong mga dekada ng 1930, ang pagpaparaya ay hindi simpleng karuwagan. Ito ay isang napakakomplikado at desperadong sugal na idinisenyo upang pahabain ang buhay ng isang nasyon na nasa bingit ng pagbagsak. Ito ay isang estratehiya na mayroong sariling lohika at katwiran sa ilalim ng mga limitadong pagpipilian sa panahong iyon. Ang pag-unawa sa lohikang ito ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na paggalang sa bigat ng mga desisyong ginawa ng mga pinuno na nahaharap sa mga imposibleng sitwasyon. Ipinapaalala nito sa atin na sa heopolitika, madalas ay walang malinaw na pagpipilian sa pagitan ng tama at mali, kundi pagpili lamang sa pagitan ng masama at mas masama. Kaya naman sa larangan ng pag-aaral ng kasaysayang militar, marahil ang pinakamahalagang katanungan na dapat nating patuloy na itanong ay hindi lamang ang simpleng pag-alam sa kung ano ang nangyari. Bagaman mahalaga ang mga katotohanan, ang pagtatanong kung ano ang maaaring nangyari ay nagbubukas ng ating isipan sa mas malalawak na posibilidad. Ang pag-aaral sa mga alternatibong kasaysayan tulad ng patuloy na pagpaparaya ng Tsina sa Hapon ay nagbibigay daan upang masuri natin ang mga kahinaan sa estratehiya, ang epekto ng heograpiya at ang hindi mahuhulaang kalikasan ng pag-uugali ng tao sa panahon ng krisis. Tinuturuan tayo nitong maging mapanuri sa mga kasalukuyang kaganapan sa mundo upang makita ang mga posibleng kahihinatnan ng mga patakaran ng mga bansa ngayon bago pa man ito humantong sa isang sakuna na hindi na maibabalik. Ang mga aral na maaari nating makuha mula sa teoryang ito ay labis na makabuluhan kahit sa ating makabagong panahon. Sa kasukuyang geopolitikal na tanawin, kung saan ang mga malalaking kapangyarihan ay patuloy na nag-aagawan ng impluwensya at teritoryo sa pamamagitan ng mga hakbang na unti-unti at hindi direktang humahantong sa digmaan, makikita natin ang anino ng mga taktika ng Hapon noong 1930s. Ang mga estratehiya ng pagpaparaya upang maiwasan ang komprontasyon ay madalas pa rin ginagamit ng mga bansa ngayon na nahaharap sa mga agresibong kapitbahay. Ang pag-unawa kung paano nagtagumpay o nabigo ang mga estratehiyang ito sa nakaraan ay isang napakahalagang kasangkapan para sa mga gumagawa ng patakaran at para sa atin bilang mga mag-aaral ng kasaysayan upang buod ang ating malalim na pagsusuri. Kung ang China ay nagpatuloy sa patakaran ng pagpaparaya sa Hapon, may iwasan sana nila ang agarang malawakang pagkawasak at pagdanak ng dugo sa mga unang taon. Ngunit ang halaga ng panandaliang kapayapaang ito ay ang unti-unting pagkawala ng kanilang kalayaan, ang paglala ng kanilang digmaang sibil, at ang pagiging isang malaking larangan ng digmaan ng mga dayuhang puwersa sa loob ng mahabang panahon. Para sa Hapon, ito ay magbibigay sa kanila ng kalayaan at lakas na pumili ng ibang landas ng pananakop maaaring iwasan ng Amerika at salakayin ang Unyong Sobyet na magbabago sa buong balanse ng kapangyarihan sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mundong ito ay magiging isang mundo kung saan walang malakas at nagkakaisang Tsina na babangon pagkatapos ng digmaan at walang himalang pang-ekonomiya na magaganap sa Hapon. Sa huli, ang kasaysayan ay hindi isang nobela na may tiyak at iisang katapusan na itinakda ng tadhana. Ito ay isang buhay, humihinga at patuloy na nagbabagong serye ng mga reaksyon na nakasalalay sa katalinuhan, katapangan at minsan ay sa mga pagkakamali ng mga taong nabuhay noon. Ang insidente sa Xi'an ay nagtali sa China sa isang landas ng madugong paglaban na nagbunga ng labis na pagdurusa ngunit nagligtas sa kanilang nasyon mula sa tuluyang pagkabura. Kung ang landas ng pagpaparaya ang kanilang tahasang tinahak hanggang sa dulo, ang Asya nating kinikilala ngayon kasama ang lahat ng mga bansa, ekonomiya at pampulitikang sistema na nakapaloob dito ay hindi kailanman iiral. At iyan ang pinakamahalagang kapangyarihan ng pag-aaral ng alternatibong kasaysayan. Pinapaalala nito sa atin na ang kasalukuyan ay isang napakabihirang regalo na nabuo mula sa mga abo ng mga nagdaang pagpapasya. Bilang isang historiador ng militar, ang pagsisid sa mga ganitong uri ng mga teorya at pag-aaral ng mga paano kung ay hindi lamang isang simpleng paglalaro ng imahinasyon. Ito ay isang seryosong pamamaraan ng pagsusuri na tumutulong sa atin upang masukat ang bigat ng iba't ibang estratehiya sa digmaan. Pinapayagan tayo nitong alisin ang mga emosyon at tingnan ang mga desisyon ng mga general at lider ng estado sa pamamagitan ng isang malamig, objektibo at kalkuladong lente.
Sa paggawa nito, mas nauunawaan natin ang mga limitasyon ng kapangyarihang militar at ang napakalaking papel na ginagampanan ng diplomasya, ekonomiya at heograpiya sa paghubog ng kapalaran ng mga bansa. Umaasa ako na ang ating diskusyon ngayon ay nagbigay sa inyo ng isang bagong pananaw at mas malalim na pagpapahalaga sa pagiging komplikado ng kasaysayan ng tao. Kung naging kapaki-pakinabang at nakapagbigay ng bagong kaalaman ang malalim na pagsusuring ito tungkol sa alternatibong kasaysayan ng Tsina at Hapon, hinihikayat ko kayong suportahan ng ating komunidad. Ang pag-aaral ng kasaysayan ay mas nagiging makabuluhan kapag ito ay ibinabahagi at pinag-uusapan ng may bukas na isipan. Kaya naman huwag kalimutang i-click ang like button sa videong ito upang matulungan ang ating channel na maabot ang mas maraming mga mahilig sa kasaysayan. Ito ay isang maliit na hakbang para sa inyo, ngunit isang malaking tulong para sa pagpapalago ng mga makabulugang diskusyon tungkol sa mga mahalagang kaganapan sa nakaraan. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na magsaliksik at lumikha ng mga dekalidad na dokumentaryong tulad nito. Gusto ko ring marinig ang inyong sariling mga opinyon at pagsusuri sa inyong palagay. Kung sakaling naging matagumpay ang estratehiya ng pagpaparaya ni Wang Jingwei, tatagal ba ang imperyo ng Hapon? O babagsak din ba sila sa kalaunan dahil sa kanilang sariling panloob na mga kahinaan at labis na pagpapalawak ng teritoryo? Mayroon ba kayong ibang alternatibong senaryo na naisip habang pinapanood ang videong ito? Ibahagi ang inyong mga pananaw at argumento sa comment section sa ibaba. Ang mga debate at pagpapalitan ng mga ideya ay ang puso ng ating komunidad dito sa Kasaysayan Vibe. Babasahin ko ang inyong mga komento at marahil ay magamit natin ang ilan sa inyong mga napakagandang ideya para sa mga susunod nating pag-aaral sa mga alternatibong kasaysayan. At para matiyak na hindi ninyo palalampasin ang ating mga susunod na malalalim na pagsusuri sa kasaysayang militar, mga taktika sa digmaan at mga geopolitical na pagsusuri, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Sa pamamagitan nito, palagi kayong magiging updated sa tuwing maglalabas tayo ng mga bagong dokumentaryo. Sa susunod nating mga video, tatalakayin natin ang iba pang mga mahahalagang labanan sa ikalawang digmaang pandaigdig, mga lihim na operasyon at mga nakalimutang bayani na humubog sa ating mundo. Marami pa tayong mga pahina ng kasaysayan na bubuksan at pag-aaralan ng sama-sama. Ang pag-aaral ng kasaysayan ay isang walang katapusang paglalakbay. Habang patuloy nating hinuhukay ang mga dokumento, sinusuri ang mga lumang mapa at pinag-aaralan ng mga desisyon ng mga lider, mas nakikita natin ang komplikadong kalikasan ng pag-iral ng tao. Ang mga digmaan ay hindi lamang tungkol sa mga baril at tangke. Ito ay tungkol sa mga ideolohiya, takot, ambisyon at ang desperadong pagnanais na mabuhay. Ang alternatibong kasaysayan na ating tinalakay ngayon ay isang paalala na walang bagay na nakatakda sa bato. Ang ating kasalukuyan ay resulta lamang ng mga tiyak na pagpili mula sa nakaraan. At sa pag-unawa nito, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan at responsibilidad na gumawa ng mas mahusay at mas matalinong mga desisyon para sa ating sariling kinabukasan. Nais ko ring kunin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa lahat ng ating mga tapat na manonood na patuloy na sumusuporta sa Kasaysayan Vibe. Ang inyong pagkauhaw sa kaalaman at pagmamahal sa kasaysayan ang nagpapalakas sa komunidad na ito. Sa bawat video na inyong pinapanood at ibinabahagi, tumutulong kayo sa pagpapalaganap ng edukasyon at kritikal na pag-iisip. Sa isang mundong mabilis makalimot sa mga aral ng nakaraan, ang mga taong tulad ninyo na naglalaan ng oras upang mag-aral at mag-isip ng malalim ay may napakahalagang papel sa lipunan. Patuloy nating buhayin ang kasaysayan at gamitin ito bilang ating gabay sa pag-unawa sa mga hamon ng kasalukuyan. Kung nais ninyong mapanood ang mga nakaraan nating dokumentaryo tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig, maaari ninyong bisitahin ang ating mga playlist na nakalink sa paglalarawan ng videong ito. Meron tayong mga masususing pagsusuri tungkol sa mga labanan sa Europa, ang mga estratehiya sa Pasipiko, at ang mga teknolohiyang militar na ginamit noong panahong iyon. Ang bawat video ay ginawa ng may masusing pananaliksik upang mabigyan kayo ng pinakadetalyado at pinakatumpak na impormasyon hanggat maaari. Siguraduhin panoorin ang mga ito upang makumpleto ang inyong pag-unawa sa pinakamalaking sigalot sa kasaysayan ng sangkatauhan. Habang tayo ay nagtatapos, isang huling kaisipan ang nais kong iwan sa inyo. Ang imperyo ng Hapon at ang bansang Tsina sa unang bahagi ng ika-20 siglo ay dalawang sibilisasyong may malalim na ugnayan sa kultura at kasaysayan. Ang trahedya ng kanilang digmaan ay isang paalala kung paano ang imperialismo, nasyonalismo,
at ang pagnanasa para sa kapangyarihan ay maaaring sirain ang kahit na ang pinakamalalim na mga koneksyon. Sa huli, walang sino man ang tunay na nanalo sa isang malawakang digmaan. Lahat ay nagbabayad ng napakalaking halaga. Ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa pag-iwas sa digmaan sa pamamagitan ng matalinong diplomasya at pag-unawa sa isa't isa bago pa man maging huli ang lahat. Yan ang malalim na leksyon na iniiwan sa atin ng mga multo ng kasaysayan. At bilang inyong gabay sa paglalakbay na ito ang inyong resident historian na laging nagpapaalala. Ang kasaysayan ay hindi lamang nabubuhay sa mga pahina ng mga lumang libro o sa mga maalikabok na museo. Ito ay patuloy na umiikot, umuulit at naguhubog sa mundong ating ginagalawan araw-araw. Kailangan natin itong pakinggan, pag-aralan at higit sa lahat, matuto mula rito. Muli, ako ang inyong host mula sa Kasaysayan Vibe. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok, sa inyong oras at sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kabanata ng ating mga pagsusuri sa kasaysayang militar, manatiling mausisa, patuloy na magbasa at laging suriin ang mga detalye ng nakaraan. Mag-ingat kayong lahat at magandang araw sa inyong lahat.